Paano magmaneho ng sasakyan ng isang experienced driver? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of FID TV. Sharing information. So sa video na ito mga ka-fix it, ipapakita ko sa iyo paano magmaneho ang isang experienced driver. I've been driving since I was 18, actually 17 nung nagpa-practice pa lamang ako. So I've been driving for around more than 25 years already. And I've encountered many other vehicles, automatic, triptonic, manual transmission, especially manual transmission most of the time. So sa pagkakataon nito, papakita ko sa iyo paano ako magmaneho ng isang automatic transmission na sasakyan. So this is a Kia Sonet 2025 and the transmission of this particular vehicles is an IVT, Intelligent Variable Transmission, which offers an automatic transmission together with automatic manual or semi-manual transmission. No? Meron itong sports mode which will enable you to select upshifting and downshifting through this sports-matic mode dito sa kanyang transmission. So papakita ko sa iyo paano ako magmaneho ng automatic transmission using the automatic transmission lamang ng sasakyan na ito. So hindi naman po sa pagyayabang o pagbubuhat ng bangko, no? I've learned so many things about driving through my experience, extensive experience sa pagmamaneho, and syempre sa pagre-research na din and sa pagba-vlog dito sa channel na ito. So kaya nga sabi ko, fixing the way we drive, yung caption ko dun sa dati kong vlog, kasi nga po natututo din po ako sa pagba-vlog dito sa process ng aking pagmamaneho sa pagba-vlog. Dahil nga po kailangan ko rin po mag-research para maituro ko po sa inyo yung tama sa pagmamaneho. Okay? So lalabas lamang tayo dito sa kalsada na ito. Naka-seatbelt na po ako and inalis ko na po sa pagka-hazard yung aking sasakyan, no, before I started this vlog. So sisignal na po ako ng left and nakaapak na po ng tama at nakaposisyon na ng tama yung aking mga paa sa pedals ng sasakyan na ito. So I'm shifting to drive and disengaging my handbrake. Looking at the side mirrors, rear view mirrors, and meron po tayong reverse camera. Malaking tulong yan and aid sa pagmamaneho. Pag nakita ko na clear, nalalabas na ako dito sa kalsada na ito. Okay? Pag may safe opportunity na. So liliko ako ng pakaliwa, signal ako ng pakaliwa para alam nang nasa likuran na nakakaliwa ako dito. Reference points. Ayan. Liliko na ako sa kalsada na ito. Okay? And we're navigating this road correctly together with the reference points. Ayan. So kapag ganitong humps, slow down by applying brakes, progressive braking, release the brakes, accelerate using the accelerator pedal. Smooth acceleration, mga ka-fix-it. Okay? So nasa sa loob tayo ng subdivision, medyo masikip itong mga kalsada dito. Ayan. At lalabas na po tayo. Marami nakaparada sa right side, so most definitely kakainin natin ito. Slow down, release, accelerate. That is the three magic word kapag going through the humps and going through turns and curves dito sa mga ganitong klase ng kalsada. So signal tayo ng right. Ayan, slow down, release, accelerate. And pagbibigyan natin yung mga dumadaan dito sa kalsada na ito bago tayo pumasok. Ayan, para iwas disgrasya. Ayan. Okay? So papakita ko naman sa iyo, kapag ka nagbablog kasi ako, usually 2 hands yung ginagamit ko talaga, left and right. 9 o'clock and 3 o'clock position. Okay, yan yung pinaka safest way. Holding the steering wheel with both hands is the safest way to drive. Okay? Para mas may control tayo sa ating manibela. Pero minsan kapag medyo malalayo yung biyahe at para hindi masyadong mangali yung mga braso ko, binababa ko yung kanang kamay ko dito sa, ayan, dito sa resting position, at yung kaliwa lamang yung ginagamit ko sa pagmamaneho. So papakita ko yan sa iyo ngayon. Ayan, dito liliko tayo, isang kamay lang. Okay? Ayan. So ang tawag ko dito sa pagdadrive kapag isang kamay lang yung ginagamit ko when navigating the steering wheel is wax on, wax off. Okay? Although
hindi ko ina-advise na gawin mo to, lalong-lalo na ngayon na bago ka pa lamang nagmamaneho, no? So, dahil bago ka pa lamang at nag-aaral ka pa lamang magmaneho, use both hands when driving for best control. Okay mga ka-fixit? Dito pwede yan sa 9 o'clock position and 3 o'clock position. Pwede rin naman sa 10 o'clock and 2 o'clock position, no? Okay lang yan. Kung saan ka mas komportable. Pero most probably, most of the time, 9 o'clock and 3 o'clock position yung gamitin mo sa pagmamaneho. Okay mga ka-fixit? So, magmamaneho lamang po tayo sa tamang speed sa mga kalsada at observe proper speed limit sa kalsadang iyong dinadaanan. Okay? And defensive driving palagi. Defensive driving lang palagi. And responsible driving para iwas po disgrasya mga ka-fixit. Sa kahit saang kalsada, paiwas road rage din. So, disiplina lamang sa kalsada. Pagsunod sa batas trapiko, ayan, at be courteous to other drivers and other road users on the road. Hindi lamang yung mga drivers, pati na rin yung mga pedestrians, especially the pedestrians, no? At iba pang gumagamit ng kalsada. Mga nakamotor, naka-e-bike, naka-pedicab, ano man ang mga nakakasalubong natin sa kalsada, be courteous, no? Para iwas road rage, para maging maayos at peaceful yung ating pagmamaneho. Okay mga ka-fixit, so yan ang dapat mong malaman na type ng pagmamaneho ng isang disiplinado at professional na driver, yung experienced na driver. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling, kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. More of these videos in FID TV, sharing information.